Pare ko, ikaw ba'y mahilig tumingin ng motor tulad ko? Yung titingnan yung kanyang itsura, yung kanyang design, at lalong-lalo na yung kanyang specification. At ito inyong babasahin at titingnan nyo, iisa-isa nyo, andyan yung transmission type, brake system, wheel type, hanggang sa makarating kayo sa specification na to. Itong maximum horsepower at itong maximum torque. Karamihan sa atin ito ay ini-skip na at ito hindi masyadong pinapansin kasi naman hindi natin alam kung ano ito mga ito. So ngayon, yung video natin na to ay tungkol dito at ngayon naman is unahin na natin itong torque at alamin natin yung kanyang basic knowledge. Kung babalik tayo sa eskwelahan at pag-aaralan ulit natin siya, ang formula ng torque ay torque force times distance. Kaya yan yung tandaan nyo. Persa, itatimes mo siya distansya. Let's say meron ako ritong tornilyo, bolt. Itong bolt na to, ito ay ating luluwagan o hihigpitan. Kaya ang gagawin natin, gagamit tayo ng panghigpit sa kanya. Itong wrench. Itong wrench ay ating paiikutin ng pakaliwa o pahigpit. So, ibig sabihin, ang torque ay ang twisting force o sa Tagalog yung persa na pag-ikot nitong ating llabe. So ayan, ito ngayon ay force. So ang persa natin ay dito, time is distance, ang distance naman natin ay ito. So ito ang gagamitin natin dito ay feet. Pero kung makikita mo tong aking torque wrench at yung nakasulat doon sa ating specification, yun ay Newton meter at ang ginamit na unit ay meter. Pero tayo, ang gagamitin na muna natin ay feet at ang persa natin gagamitin ay pounds. Kaya kung magbibigay tayo ng persa rito na 100 times yun nga, 100, lalagay mo ron sa force at distance niya ay 1 feet. Meron tayong torque na 100 pounds per feet. Yan. At itong ating torque ay pwede mo manipulate o palakasin sa pamamagitan lang ng pagdadagdag ng distance o pagpapahaba nitong ating wrench. At ngayon naman ay dadagdagan natin itong ating wrench ng another feet at magiging siyang 2 feet. Kaya ngayon, ang persa pa rin natin ay 100 at ito naman natin distance ay 2 feet. Kaya pag tinimes mo silang dalawa, ang magiging mangyari is 200 pounds ang ating persa dito sa ating llabe, dito sa pinaka socket wrench natin. At yan ay tumataas habang humahaba itong ating wrench. Palaki ng palaki yung wrench, palaki ng palaki yung force na o torque na may bibigay natin dito sa pag-ikot nitong ating bolt. At masyadong mahaba, baka ito naman ay maputol dahil sa sobrang lakas ng ating pwersa sa kanya. So yan ang torque na tinatawag. At kung makikita mo dito sa ating summary, yung pwersa mo ay fixed lang at 100 pounds. Pero yung inyong range o distance ay humahaba, 1 feet, 2 feet, 3 feet. At the same time ay tumataas din yung pwersa nyo ng pag-ikot. Kaya ganyan kaimportante sa torque ang distance. At ngayon naman ay i-apply natin dito sa ating motor kung ano ba yung torque na yan. Yung torque na nakikita nyo doon sa ating specification, dito nyo makikita yan dito sa ating crankshaft at yun ang twisting force niya. Kung naalala nyo itong socket na twisting force o pwersa ng pag-ikot ay kapareho din yan. At saan ang gagaling yung pwersa dito kundi doon sa ating internal combustion engine. Once na sumabog yung ating air and fuel mixture na tulad dito nasa picture natin, ang ating piston ay ibababa niya. At kasabay na rin ang ating connecting rod. At ngayon, itutwist niya itong ating o paikutin niya itong ating crankshaft. At ito yan. Yan. Nasaan yung distance yan? Ito yung ating crankshaft. Habang nalaki yan, naluwang, ay malakas yung ating twisting power. At yan naman ay lumiit. Yung kanyang pag-ikot, yung kanyang crankshaft, ay hihina naman itong ating twisting power. At yan, dyan sinusukat yung ating torque ng ating engine.
At ito pa yung application ng torque sa motor natin. Dahil ang torque ay namamanipulate. Ito ay napapalakas o napapahina. For example, itong pinion gear nyo dito, yung persa ng pag-ikot niya, yun ay napapahina at napapalakas nyo sa pamamagitan ng pagsishift nyo ng gear dito. So, meron kang malakas na gear ratio, which is yung primera, malakas yun, hanggang pahina ng pahina yan. Pero pabilis ng pabilis naman yung takbo mo hanggang makarating ka ng kwarta o kinta. So yung kinta mo, mahina yan. Hindi malakas yan. Ang gawin mo, ihinto mo yung motor mo. Ilagay mo sa kinta mo. Tingnan natin kung uusad yung motor mo. Ang tunay na malakas, yung primera mo. Dahil naandyan yung pinakamalaking distance o gear ratio na naandyan sa gear mo. At ang isa pang torque na pwede mong i-manipulate, yung palakasin o pahinain, ay ang inyong rear sprocket. Dahil yung power nyo nang gagaling dito sa inyong internal combustion engine, itatransfer niya dito sa pangunahan yung sprocket at itatransfer nyo roon. So anong gagawin natin dyan? Ay papahabain natin yung kanyang distance. Ang gagawin natin, maliit to, ang gagawin natin sa dulo ay palalaki natin. Habang lumalaki yung sprocket nyo sa dulo, ay syempre lumalakas din yung torque at lumalakas yung hatak ng inyong motor. At ayan, alam na natin kung ano yung torque. At ngayon naman ay lipat tayo dito sa ating horsepower at alamin natin yung kanyang basic knowledge. Kung babalik nga ulit tayo sa ating school days, ang horsepower, ito yung kanyang formula. Torque times RPM divided by 5252. At ayan, kakailanganin natin ng RPM. Kaya itong horsepower ay bumabase sa bilis. Konting trivia lang, ang horsepower ay nainimbento ni Mr. James Watts. Kaya yung ating mapapansin mo, yung ating unit dito ay kilowatts. So watts, ginawa lang natin kilo dahil 1000 watts siya. Then, yung history nitong 5252, ito ay kanyang pinag-aralan at kanyang kinalkula. Ito yung naglagay siya ng kabayo, nilagyan niya ng load, at pinatakbo niya yung kabayo sa time distance na 1 feet. At ayun, na-compute niya yan. At kung pagko-compute niyan, wag na nating computein dahil siguradong haba yan. Kaya hanggang sa huli nilang pagkakalkula na nalaman niya, ang isang horsepower pala ay equivalent ng 745.7. At syempre, yung unit ay watts kasi nga hinango niya ito sa kanyang pangalan. At kung i-apply naman natin yung horsepower dito sa ating motor, iyan ay hindi lang purong lakas ng ating makina, kundi yan ang bilis ng ating motor na makarating sa paroroonan. Technically, overall siya. At yung bilis na yan ay bumabase din dito sa ating RPM. Kumbaga, dapat mabilis din yung makina natin. Mabilis yung pag-akyat at pagbaba ng piston, mabilis ang pag-ikot ng crankshaft, mabilis ang pag-ikot nitong gearing mo, at technically, lahat ay mabilis. Kasi kung babalikan natin yung ating formula ng horsepower, horsepower is equals torque, which is yung torque natin is constant. Tsaka pala, kasama na rin dyan ng weight. Constant din siya. At ayos yung weight niya, time is RPM. Yun nga, yung revolution per minute nitong ating makina. Divided by 5252, constant yan, by Mr. James Watt. At dyan makikita at makukuha na natin yung horsepower. At ayan mga pare ko, at alam na natin yung basic knowledge at application natin sa motor nitong torque at horsepower. At ngayon naman ay aalamin natin kung saan nanggaling tong value na to. Itong maximum horsepower 11.5 kW at 9,000 RPM at maximum torque of 13.5 Nm at 6,500 RPM. Saan ba nanggaling yan? Ito po ay nanggaling sa manufacturer dynamometer testing machine. Itong machine na to ang nagme-measure ng engine horsepower at torque.
Ang gagawin lang nila sa motor mo, ilalagay nila rito sa machine na to, ayan, at saka nila bibiritin hanggang makuha nila yung pinakasagad ng inyong RPM. Parang sa tao, yun yung physical test at ilalagay ka sa treadmill, sasaksakan ka ng iba't ibang aparato upang ma-check kung nasa top condition ka pa. Pare-pareho lang din po ng dynamo meter. Then, habang pinabayad nila, tinitesting nila, ay magre-register sa kanila yung ganitong graph. Yan. At sa graph na to ay may dalawang trend kayong makikita. At makikita mo yung kulay pink, yan yung torque. At sa baba naman, yung kulay blue, yan naman ang horsepower. Kung makikita mo sa pinakababang yan yung mga numero na yan, yan yung RPM. At sa gilid naman dito, yan naman ang value. Either nasa kilowatt, kung sa sa horsepower, at newton meter naman sa torque. At ayan, meron pa akong isang graph dito. Kung makikita mo yung pinaka max power niya at max torque, hanggang sagad na yan. At kung ang nakalagay sa inyong motor ay 11.5 kilowatt at 9,000 RPM, ibig sabihin yan at 9,000 RPM, so kunyari for example ay ito, at 9,000 RPM, nasagad niya na at tumama siya hanggang 9,000 lang, ay 11.5 kilowatt yung max horsepower niya. Kahit na isagad mo pa siya hanggang 10,000 RPM, ay wala na, mababa na yung value niya. Kaya kinukuha nila yung pinaka peak talaga na horsepower. Then dito naman sa torque niya, yung torque niya for example is 13.5 Newton meter at 6,500 RPM. So ito na yung pinaka peak niya, yun na yung sagad niya. Then kung bumaba man yan at umabot ka na ng 7,000, 8,000 RPM, ay hindi na yun na kinukuha nilang value, kundi itong peak lang. Kaya ngayon, kung bibili kayo ng motor, ay tignan nyo agad yung kanyang maximum horsepower at ang kanyang maximum torque para malaman nyo kung mabilis ba o malakas yung bibili nyong motor. At ito na yung ating bonus part at pagkukumpirahin natin itong dalawang mabilis na motor na to. Itong si Honda RS150R at si Suzuki Raider R150. At kung makikita natin yung kanilang specification ay halos hindi sila nagkakaiba. Ang napansin ko lang na halos medyo magkaiba sa kanila ay itong presyo. Kung yun ay 97, ito naman ay 109, itong si Suzuki Raider. At bakit kaya ganyan ang presyo niya? At unahin muna natin itong si Honda R150 at tignan naman natin si Suzuki Raider 150. At kung titignan natin yung kanyang horsepower ay talaga namang ayan kita mo na agad yung kanyang diferensya. Kaya palang itong si Suzuki Raider 150 ang tinaguri ang King of Underbone. So ayan mga pare ko, at hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa panonood.